Ang panahon ng Kastila ay nagpanibagong sigla sa panitikan dahil maraming akda ang nasulat at nabasa bunga ng pagkakaroon ng palimbagan ng Universidad ng Santo Tomas. Ang sinaalang-alang na unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi bilang kauna-unahang Kastilang Gobernador General. At dito, nagsimula ang panitikan ng mga tao rito. Ang diwa ng pasimulang ito ay nagpatuloy ng walang pagbabago hanggang sa pagkakaroon ng digmaan sa Cavite noong 1872. Nang dumating ang mga Kastila, may sarili ng palatitikan ang ating mga ninuno, ang alibata o baybayin, na binubuo na 14 na katinig at 3 patinig. Noong panahon na ito ay tuluyan nang napalitan ang 17 titik ng alibata sa alpabetong Romano upang mapadali sa paglikom ng mga talang pasalin-salin sa bibig ng mga matatanda. Ang mga impluwensya ng Kastila sa panitikang Filipino ay ang alibata na ipinagmamalaki ng kauna-unahang abakadang Filipino na nahalinhan ng alpabetong Romano. Sumunod naman ang pagkakaturo ng doktrina Kristiyana na kinasasaligan ng mga gawang makarelihiyon. Ang doktrina Kristiyana ang kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas noong 1593 sa pamamagitan ng silograpiko. Aklat ito ni na Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Nieva. Nasusulat ang aklat sa Tagalog at Kastila. Naglalaman ito ng mga dasal, 10 utos, 7 sakramento, 7 kasalanang mortal, pangungumpisal, at katesismo. Ito ay may 87 pahina lamang. Ang sumunod naman, ang wikang Kastila na naging wika ng panintikan ng panahong iyon. Marami sa mga salitang ito ang naging bahagi ng wikang Filipino, tulad ng mga lamesa at marami pang iba. Sumunod naman ang pagkakadala ng mga alamat ng Europa at tradisyong Europeo rito na naging bahagi ng panitikang Filipino tulad ng awit, kurido, moro-moro at iba pa. Panahon ng Amerikano. Muling sumigla at umunlad ang panitikan ng Pilipino dahil sa malalaking impluwensya ng panitikang Ingles. Muling lumitaw ang mga manunulat at nadagdagan pa ito ng mga manunulat na Ingles. Ang Dagli ay isang uri ng maikling kwento na naging tampok ng panunuan tayo ng mga Amerikano, kwentong nangangaral at nanunuligsa. Ang mga dagling ito ay nalathala sa pahina ng isang pahayagan na muling pagsilang. Lumitaw rin nito ang pagsulat ng pasingaw na tungkol sa pag-ibig, pagsuyo o panliligaw. Si Deogracias A. Rosario Cruz at tinaguriang ama ng maikling kwentong Tagalog. Panahon ng Hapon. Tinaguriang gintong pahina ng panitikang Pilipino dahil pinairal ng mga Hapon ang paggamit ng wikang pambansa bilang sangkap sa pagsulat. Dumami ang mga manunulat, sumigla ang panitikang Tagalog, naging madula ang panitikan, ngunit naging malimit ang pagtalakay sa paksa ng panitikan. Nagdaos ng timpalak ang liwayway at pinili ang mga pangunahing kwento na tinipon sa isang aklat. Ang 25 pinakamabubuting maikling kathang Pilipino ng 1943. Mga nanguna sa timpalak. Una, Lupang Tinubuan ni Narciso Reyes. Ang pangalawa naman, Uhaw ang Tigang na Lupa ni Y. Arceo. Ang pangatlo naman, Nayon at Dagat-Dagatan ni N.V.M. Gonzales. At ang pang-apat naman ay Suyuan sa Tubigan ni Macario Pineda.